Sa kasalukuyan, may isang sikat na torneo sa boxing na tinatawag na Megalobox na malapit nang mangyari. Ang mga mandirigma na lumalahok sa Megalobox ay magsusuot ng isang suportang aparato na tinatawag na gear, at ang taong nag-oorganisa ng Megalobox ay isang babaeng CEO ng mayamang Charado Concern Corporation. Ang pangunahing tauhan, si Joe, ay nakaupo sa garahe habang pinapanood ang impormasyon tungkol sa Megalobox. Sinabi ng boss kay Joe na lumahok sa torneyong iyon sa boxing ngunit hindi makalahok si Joe dahil hindi siya legal na mamamayan ng bansang ito. Ang mga taong nakatira sa labas ng lungsod tulad ni Joe ay tinatawag na malayang tao, kaya hindi sila kontrolado ng anumang pamahalaan ngunit wala silang karapatan sumali sa ganitong mga event. Sa kasalukuyan, si Joe ay nagtatrabaho bilang isang boksingero sa isang underground arena para sa mga gangster na tumitaya sa bawat laban. Kakapasok lang niya sa trabaho nang hingan siya ng pera ng trainer na si Nanbu dahil kakatalo lang niya sa pusta. Kailangan ni Joe na magpatalo sa laban upang manalo ang mga organizer at para lokohin ang mga manunood at matalo sa kanilang pusta. Nalulungkot siya dahil palagi siyang nagkukunwaring natatalo sa ring. Ngunit para sa isang hindi legal na mamamayan tulad ni Joe, ito lang ang tanging trabaho para kumita ng pera. Bago pumasok sa ring, binigyan si Joe ng headset upang makinig sa mga sasabihin ni Nanbo. Naglagay din siya ng gear para suportahan ang kanyang pakikipaglaban, tulad sa torneo ng Megalobox. Agad na sumugod ang kalaban ni Joe upang atikihin siya gamit ang kanyang modernong gear. Dahan-dahan niyang itinulak ang braso nito at nagsimulang mag-counter-attack. Ngunit bago niya ito matamaan ng solid punch, biglang pump ito ang referee at natapos na ang first round. Matapos masaksihan ang performance ni Joe, mas maraming tao ang tumaya sa kanya. Sinabi ni Joe na kung seryoso siyang lumaban, mapapabagsak niya ng isang suntok ang lalaki. Ngunit nang dumating ang ikalawang round, kailangan niyang magkunwaring natatalo para manalo ang mga organizer sa lahat ng pera mula sa mga tumaya sa kanya. Pagkatapos ng laban, kumita rin si Nanbo ng kaunting pera para mabayaran ang kanyang utang, ngunit hindi interesado si Joe sa trabahong ito, kaya kinuha niya ang motorsiklo para mamasyal. Samantala, pinapanood ni Yukiko, ang babaeng pangulo, ang proseso ng pagtatayo ng gusali para sa torneo ng Megalobox. At ang kasama ni Yukiko sa kumpanya ay isang mandirigmang may silver na buhok na si Yuri. Muntik na mabangga ni Joe si Yukiko habang tumitawid siya sa kalsada, ngunit agad na umiwas ni Joe sa gilid at bumangga ng diretsyo sa bangkita, kaya walang nangyari kay Yukiko. Nakita niyang lumalapit si Yukiko para humingi ng paumanhin, ngunit sinermonan niya ito dahil tumawid ito nang hindi tumitingin sa paligid. Binigyan ni Yukiko si Joe ng business card at sinabihan siya na tawagan siya kung kailangan niya ng compensation. Ngunit nang malaman niya na siya ang nag-oorganisa ng torneo ng Megalobox, hindi ito tinanggap ni Joe. Malapit nang umalis si Yukiko nang biglang sabihin ni Joe na basura lang ang torneo ng Megalobox niya, kaya agad na tumindig si Yuri at hinamon si Joe ng laban para protektahan ang kanyang amo. Ngunit bago pa man sila makapagsimula, sinabi ni Yukiko kay Yuri na bumalik na kasama niya. Kinabukasan, bumabalik si Joe sa underground upang lumaban sa fixed fight tulad ng dati. Naglibot siya ng medyo matagal at hindi pa rin niya makita ang kanilang kalaban. Ngunit bigla na lamang tumapak sa entablado si Yuri na may isang set ng modernong gear na naka-integrate sa kanyang katawan. Sa sandaling nakita nila si Yuri, lahat sila ay nagulat dahil siya ang kampyon ng torneo ng Megalobox. Sinabi ni Yuri na pumunta siya rito para ayusin ang away nila ni Joe kagabi. Sinubukan nilang pigilan ang laban dahil sa tingin nila hindi kayang lumaban ni Joe kay Yuri. Ngunit galit na sinuntok ni Yuri si Nanbo at masayang tinanggap ang hamon nito. Lahat sila ay na-excite na bumili ng mga tiket para tumaya kay Yuri sa labang ito. Sa sandaling nagsimula ang laban, agad na sumugod si Joe para atikihin si Yuri ngunit hindi siya makatama. Binigyan lamang ni Yuri si Joe ng mahinang suntok, na nagdulot ng kaunting pinsala sa mukha ni Joe. Sa puntong iyon, sinabi ni Yuri na tatalunin niya si Joe gamit ang isang kamay lamang. Tulad ng kanyang sinabi, binugbog niya si Joe kahit na gumagamit lamang siya ng kanyang kaliwang kamay. Pagkatapos, sinabi ni Muto kay Joe na manatiling tahimik sa sandaling nakita niya itong natamba sa sahig dahil kay Yuri. Ngunit matigas pa rin siyang tumayo at itinuloy ang hindi natapos na laban. Ngunit sa pagkakataong ito, matagumpay na ikinubli ni Joe ang atake ng kaliwang kamay ni Yuri. Nagbato siya ng suntok sa mukha ni Yuri, na nagdulot kay Yuri na gamitin ang kanyang kanang kamay para e-block ang suntok. Ngayon, tunay na kinikilala na ni Yuri ang mga kakayahan ni Joe, kaya lalaban siya gamit ang dalawang kamay para maintindihan ni Joe kung ano talaga ang Megalobox. Nagmamadali si Joe na atikihin si Yuri nang suntukin siya nito ng isang malakas na suntok. Ang suntok ni Yuri ay nagdulot kay Joe na matamba sa sahig at unti-unting mawala ng malay, kaya idineklara ng referee na si Yuri ang nanalo. Gayunpaman, nang malapit nang umalis si Yuri, biglang tumayo si Joe at nais na magpatuloy ng laban. Ngunit tumanggi si Yuri dahil ayaw niyang lumaban sa isang mahinang tao tulad ni Joe.
Sinabi ni Yuri na kung nais ni Joe na magpatuloy ng laban, kailangan niyang lumahok sa torneo ng Megalobox at pagkatapos ay makaharap sila sa finals. Kumuha si Joe ng motorsiklo para maglibot matapos matalo ng kahihiyan kay Yuri. Nagpasya siya na lalahok sa torneo ng Megalobox upang makipaglaban muli kay Yuri. Sa parehong oras, natuklasan din ni Yukiko na pumunta si Yuri sa Underground Arena upang makipaglaban kay Joe, kaya hindi na pinayagan si Yuri na pumunta sa Underground Arena tulad ng dati. Sa sandaling bumalik siya sa Underground Arena, agad na hiniling ni Joe kay Nanbo na humanap ng paraan upang matulungan siyang lumahok sa torneo ng Megalobox. Ngunit sinabi ni Nanbo na imposible ito dahil hindi legal na mamamayan dito si Joe. At hindi pa binanggit ang katotohanan na tanging ang 4 na pinakamalakas na mandirigma lamang ang may karapatang lumahok sa torneo ng Megalobox. Sinabi ni Nanbo kay Joe na itigil na ang kanyang maling pag-iisip at maghanda para sa kanyang nalalapit na laban. Ayon sa mga kaayusan ng mga organizer, ngayon ay kailangan matalo ni Joe sa ika-5 round. Ngunit hindi pinakinggan ni Joe ang mga salita ni Nanbo at sa halip ay tinalo niya ang kanyang kalaban gamit ang isang suntok lamang. Dinala si Nanbo upang makipagkita sa boss ng Underground Arena na ito. Pinangalanan siyang Fujimaki upang humingi ng paumanhin dahil hindi sumunod si Joe sa usapan. Napilitan si Nanbo na magtrabaho para kay Fujimaki upang mabayaran ang utang niya sa kanya. Kaya natatakot siya rito na kailangan niyang humingi ng paumanhin hanggang sa masaktan siya nito. Ngunit nais pa rin itong bulagin ang natitirang mata niya upang parusahan siya. Bigla ang sinabi ni Nanbo na hahanap siya ng paraan upang dalhin si Joe sa torneo ng Megalobox. Matapos manalo si Joe sa torneo, babayaran niya ang lahat ng kanyang mga utang. Medyo interesado rin si Fujimaki nang makita niya ang determinasyon ni Nanbo. Kaya inutusan niya ang isang tao na gumawa ng peking identification card ng mamamayan para kay Joe upang makalahok siya sa torneong iyon. Matapos matanggap ang peking identification card ni Joe, nagpunta si Nanbo upang irehistro siya upang makipagkumpetensya sa Megalobox. Sa kasalukuyan, si Joe ay nasa pinakamababang ranggo. Dahil ito ang kanyang unang beses na lumahok sa isang opisyal na torneo. Panandalian natitira si Joe at Nanbo sa isang bangka hanggang sa maganap ang torneo ng Megalobox. Maliwanag na nauunawaan ni Joe na kailangan niyang makarating sa finals upang magkaroon ng pagkakataon na makaharap si Yuri. Ngunit sinabi ni Nanbo kay Joe na huwag pansinin si Yuri, at magtuon sa pagtalo sa mga kalaban sa harap niya upang umakyat ang kanyang ranggo. Sinabi ni Nanbo na ang gear na ginagamit ni Yuri ay ang pinakamakabagong uri na ginawa ng Shirato Cancer Incorporation. Ang gear ay direktang nakakabit sa katawan ni Yuri bilang isang bahagi niya. Samantala, nagplano ang isang grupo ng mga batang walang tahanan na magnakaw ng mga bagay mula sa palengke, at habang hindi nagbabantay ang may-ari ng tindahan ng kamera, kinuha nila ang kanyang mga paninda. Pumunta sina Joe at Nanbo sa isang tindahan upang bumili ng mga kapalit na bahagi para sa gear ni Joe, ngunit biglang naging masaya si Nanbo nang makita niya ang isang gear na gawa sa titanium alloy. At sinabi ng gwardya ng tindahan na ito ang unang modelo na ginawa ng Shirato Cancer Incorporation. Pagkatapos noon, pumunta ang mga bata mula kanina sa tindahang ito upang ibenta ang mga kamera na kanilang ninakaw at binayaran sila ng may-ari ng tindahan ng ilang candy bilang sahod. Ngunit nagalit ang isang batang lalaki na pinangalanang Sasho dahil kulang ang candy na ibinigay ng may-ari ng tindahan. Kinuha ng may-ari ng tindahan ang isang kutsilyo upang bantaan ang bata, kaya kailangan agad pigilan ni Joe ang may-ari ng tindahan bago lumala ang mga sitwasyon. Mabilis na umalis ang mga bata at nasugatan sa ilong si Joe. Bumalik sina Joe at Nanbo sa bangka na matatagpuan sa ilalim ng tulay. Kailangan niyang magsikap na sanayin si Joe dahil medyo malakas din ang kanyang unang kalaban. Habang bumababa sa tabing ilog upang maglaro sa tubig kasama ang kanyang mga kaibigan, natuklasan ni Sasho na nagpaplano si Joe na sumali sa Megalobox. Kaya tinanong ni Sasho si Joe na dalhin siya sa Megalobox kasama niya. Ngunit ayaw ni Joe na isama ang isang batang tulad ni Sasho, kaya umalis siya sa galit. Kinabukasan, dumating ang mga kaibigan ni Sasho upang sabihin kay Joe na ikinulong ng may-ari ng tindahan si Sasho dahil sinubukan niyang nakawin ang kanyang Titan alloy gear. Sinabi ng bata sa kanyang mga kaibigan na ibigay ang gear na yun kay Joe upang makipagkumpetensya siya sa torneo ng Megalobox. Samantala, inutusan ng may-ari ng tindahan ang kanyang gwardya na pahirapan si Sasho upang pilitin siyang ibigay ang gear. Ngunit bigla na lamang dumating si Joe sa kanyang motorsiklo sa loob at hinayaang mahulog ang motorsiklo sa mukha ng gwardya. Gayunpaman, nanatiling walang pinsala ang gwardya. Nang dumating sina Nanbo at ang mga bata, matagumpay din na nailigtas ni Joe si Sasho. Pagkatapos noon, tinanggal ni Joe ang kanyang jacket upang ipakita ang isang set ng titanium gear. Ngunit matapos ng isang atake ng gwardya, nabasag ang kanyang gear sa maraming piraso. Gayunpaman, nagpasya si Joe na pabagsakin niya ang gwardya gamit ang kanyang mga kamay na walang kahit anong gear. Tumakbo siya ng diretso patungo sa gwardya na pinabagsak ito, na kinagulat ng lahat. Nagkaroon si Joe ng ibang pananaw kay Sasho matapos ang insidenteng ito,
kaya nagpasya siyang dalhin si Sasho sa Megalobox upang maging kanyang katulong. Makalipas ang ilang araw, pumunta si Joe sa ring ng torneo ng Megalobox upang lumahok sa kanyang unang qualifying match. Ang kanyang kalaban ay medyo malakas na mandirigma na nasa rank 185, na pinangalan ng Sam Jima. Ngunit lumaban si Joe sa kanya nang hindi gumagamit ng anumang gear. Lumalabas na sa gabi bago ang kompetisyon, hiningi ni Nanbo kay Joe na lumaban nang hindi gumagamit ng gear dahil kung gagawin niya ito, mabibigyan siya ng pansin ng malalakas na kalaban pati na rin ng media. Kung susundin ang planong ito, mas mabilis siyang mapopromote upang marating ang finals ng Megalobox. Lubhang nagulat ang lahat nang makita si Joe na hindi gumagamit ng gear. Sa tingin ni Sam Jima at ng mga manonood, binabalewala ni Joe ang torneyong ito. Sinabi ng referee na hindi kinakailangan ng mga kalahok sa Megalobox na gumamit ng gear kaya nagsimula ang laban nang iwasan ni Joe ang lahat ng mga suntok ni Sam Jima at paulit-ulit siyang suntukin sa muka. Hindi makagalaw ng maluwag si Sam Jima dahil sa gear na suot niya. Ngunit tinamaan niya si Joe ng isang beses lamang, na nagdulot sa pagbagsak ni Joe sa sahig. Sa ibaba ng ring, lubhang kinakabahan sina Nanbo at Sasho at patuloy na tumatawag kay Joe para bumangon. Sa kabutihang palad, nakabangon si Joe bago umabot sa bilang na 10. Nagpahinga muna sina Joe at Sam Jima sa gitna ng round. Ngunit sobrang nahihilo ang ulo ni Joe na hindi niya makita ng malinaw ang kanyang paligid. Tumetawa ang mga manonood sa kanila nang makita nila ang kawalang kasanayan ni Nanbo at Sasho. Nagpatuloy ang laban, napakabigat ng pagpasok ni Joe sa ring. Sinubukan ni Joe na tumakbo sa paligid ng ring upang hindi siya matamaan ni Sam Jima. Nang mahuli niya si Joe, galit na hinagis ni Sam Jima siya sa sahig at binigyan siya ng malakas na suntok. Ngunit binigyan ng babala ni referee si Sam Jima dahil lumabag sa mga patakaran ang kanyang aksyon sa wrestling. Sa oras ng pahinga, napagtanto ni Nanbo na natatakot si Joe na lumaban ng walang gear. Kaya sinabi niya kay Joe na subukan na humanap ng paraan upang kontrolin ang kanyang takot. Matapos makinig sa kanyang payo, sa wakas ay naibalik ni Joe ang kanyang focus. Sa puntong iyon, naalala ni Joe ang kanyang natutunan mula kay Nanbo at gumalaw na parang tunay na boxer. Sinubukan ni Sam Jima na atikihin si Joe ngunit hindi niya matamaan ang kanyang katawan. Nagbato si Joe ng napakalakas na suntok, na nagdulot sa kanyang pagbagsak. Nang makita niyang natalo na si Sam Jima, agad na idineklara ng referee na si Joe ang nanalo. Lubhang nagulat ang mga manonood sa paligid at pagkatapos ay tumayo upang batiin si Joe. Nang hapon na iyon, masaya silang umuwi matapos ang kanilang unang panalo sa Megalobox. Sa mga sumunod na panahon, patuloy na tinalo ni Joe ang maraming iba pang mga kalaban upang tumaas ang kanyang ranggo. Mabilis na sumikat si Joe dahil hindi siya gumagamit ng gear. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang posisyon, tiyak na hindi siya makakarating sa finals ng torneo. Kaya hiningi ni Nanbo sa reporter na ayusin para makipaglaban si Joe sa isang mataas na ranggong boksingero. Ngunit nagulat si Nanbo nang malaman na ang boksingero na malapit nang makipaglaban kay Joe ay ang kanyang dating estudyante. Ang dating estudyante ni Nanbo ay isang sundalong pinangalanang Aragaki. Habang nasa misyon, tinamaan si Aragaki ng isang bomba, na nagdulot ng malubhang pinsala sa kanyang katawan. Mukhang napakasaya ni Nanbo nang makita muli si Aragaki dahil akala niya ay namatay ito matapos ang aksidenteng yun. Ngunit hindi niya inaasahan na ngayon ay isang boksingero na sa ika-17 na ranggo na si Aragaki. Gayunpaman, sinabi ni Aragaki na tatalunin niya si Joe sa nalalapit na laban, na nagdulot ng malaking pagkagulat kay Nanbo. Gusto ni Aragaki na mabawi ang kinuha ni Nanbo mula sa kanya noon. Matapos marinig ang sinabi ni Aragaki, bigla ang naramdaman ni Nanbo ang kaunting pangamba. Kaya hiniling ni Nanbo kay Joe na laktawan ang nalalapit na laban dahil sa tingin niya ay hindi niya matatalo si Aragaki. Nang sila'y tumingin ng impormasyon sa online, bigla nilang natuklasan na nawala ang mga binti ni Aragaki nang tamaan siya ng bomba. Nagulat si Nanbo nang malaman na naglalaro si Aragaki gamit ang kanyang mga artificial legs. Tumanggi si Joe na makinig kay Nanbo dahil talagang nais niyang makipaglaban sa isang malakas na mandirigma tulad niya. Sa mga sumusunod na araw, patuloy na nagpraktis si Joe upang ihanda ang sarili para sa nalalapit na laban. Sinabi ni Nanbo at Sasho kay Joe na lumahok si Aragaki sa Megalobox 10 taon na ang nakakaraan. Ngunit kailangan niyang bitawan ang kanyang career sa paglalaro nang matanggap niya ang tawag sa serbisyong militar. Gayunpaman, sa sandaling bumalik siya, madali niyang naakyat ang ika-17 na pwesto gamit ang kanyang nasugatang katawan. Lahat ng mga kalaban ni Aragaki ay sinuntok at ipinadala niya sa ospital. Samantala, nagte-training si Aragaki ng sobrang intense dahil naghahangad din siyang makipaglaban kay Joe. Ngunit pinayuhan ng kasalukuyang coach ni Aragaki na huwag siyang lumaban kay Joe dahil malinaw na naiinggit si Aragaki kay Joe na kasalukuyang estudyante ni Nanbo. Lumalabas na nang pumasok si Aragaki sa militar, ipinangako ni Nanbo na papanatilihin niya ang kanilang training room hanggang sa bumalik siya. Ngunit nang bumalik si Aragaki, natuklasan niya na iniwan ito ni Nanbo.
Kaya mula noon, sobrang galit niya kay Nanbu dahil niloko siya nito. Habang nasa bahay, nagtataka si Sasho kung bakit hindi kinikilala ni Nanbu si Aragaki bilang isang number 1 na mandirigma sa torneo ng Megalobox. Hindi makasagot si Nanbu dahil sa tingin niya ay namatay siya habang naglilingkod bilang isang sundalo. Sinabi niya kay Joe na maaaring magpalit si Aragaki mula sa depensa hanggang sa pag-atake ng napakabilis, kaya tinuruan din niya si Joe kung paano ibalanse ang depensa at atake. Kinabukasan, maaga na pumunta sina Joe at Aragaki sa stadium upang ihanda ang kanilang laban. Pagkatapos, pumunta si Nanbu upang hilingin kay Aragaki na magpakabait kay Joe dahil ang taong kinamumuhian niya ay siya at hindi si Joe. Ngunit hindi pa rin nag-aalala si Aragaki at malamig na pumunta sa ring upang simulan ang laban. Nang marinig ang peto, tumapak sina Joe at Aragaki sa gitna ng ring at patuloy na nagbato ng mga suntok sa mukha ng isa't isa. Ngunit hindi tulad ng mga nakaraang kalaban ni Joe, si Aragaki ay gumagalaw ng sobrang bilis. 1 minuto pa lamang na nagsimula ang laban at pinabagsak na siya ni Aragaki sa sahig. Gayunpaman, nang ipakita ni Nanbu ang kanyang pangamba, dahan-daang tumayo si Joe at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Ngunit hindi pa rin makahanap si Joe ng paraan upang i-counter-attack si Aragaki dahil masyado siyang mabilis. Napagtanto ni Nanbu na pinagsamantalahan ni Aragaki ang kanyang MG artificial legs upang makagalaw ng mas maluwag. Ang mga suntok ni Aragaki ay sobrang bilis na hindi agad makareact si Joe at malapit nang suntukin ni Aragaki siya sa mukha nang biglang ito ang referee upang tapusin ang unang round. Sinabi ni Nanbu kay Joe na sumuko na sa labang ito dahil sa tingin niya ay hindi niya matatalo si Aragaki. Ngunit pinaikot ni Joe ang braso ni Nanbu at sinabi niya na hindi siya susuko hanggang matalo niya ito. Habang nagpapatuloy ang laban, sinubukan ni Joe na gumalaw sa paraang itinuro sa kanya ni Nanbu. Nakita na sobrang galit na ni Aragaki ay pinabagsak si Joe. Tulad ng dati, dahan-dahan na tumayo si Joe at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Habang halftime break, naalala ni Aragaki ang panahon na siya ay isang estudyante ni Nanbu. Si Nanbu ang nagturo sa kanya kung paano kontrolin ang balanse sa pagitan ng depensa at atake, tulad ng ginawa ni Joe kanina lang. Sa tingin ni Nanbu, sinubukan ni Aragaki na talunin si Joe sa harap niya. Ngunit matapos ang ilang sandali ng pakikipaglaban, bigla ang napagtanto ni Joe na magiging magandang kalaban si Aragaki. Kakasimula pa lamang ng ikatlong round ng sunod-sunod na magbato ng mga suntok na kasing lakas ng mga martilyo si Aragaki sa mukha ni Joe. Ngunit hindi pa rin sumusuko si Joe kahit ilang beses siyang binagsak ni Aragaki. Matapos masanay sa bilis ni Aragaki, nakatama siya nito ng 1 beses. Ang suntok ni Joe kanina ay sobrang lakas na kailangan ni Aragaki na magpursigi upang makabangon. Ngayon, maaari nang atikihin ni Joe si Aragaki sa halip na dumpensa lang tulad ng dati. Napakasaya ni Nanbu na makita na nagsimula na si Joe na gamitin ang mga bagay na itinuro niya. Sunod-sunod na nagbato ng malalakas na suntok si Joe, na nagdulot sa pagdepensa ni Aragaki. Ngunit tumanggi pa rin si Aragaki na matalo kay Joe, kaya sinubukan niyang bumawi sa kanya. Ang dalawa sa kanila ay may pantay na laban sa harap ng mga manonood. Gayunpaman, habang sila'y nagbabato ng mga suntok, bigla ang ito ang referee upang tapusin ang round. Sumuko si Aragaki dahil wala na siyang lakas na magpatuloy sa pakikipaglaban. Kaya idineklara ng referee na si Joe ang nanalo, sa malaking kasiyahan ni Nanbu at Sasho. Lumalabas na nagpa siya si Aragaki na magretiro matapos ang labang ito dahil hindi na maganda ang kanyang kalusugan, kaya nais niyang maging hakbang para kay Joe upang matulungan siyang umangat ang ranggo. Sinabi ni Aragaki na hindi talaga siya nagalit kay Nanbu hanggang ngayon, sa katunayan ay lubos siyang nagpapasalamat kay Nanbu dahil dinala niya siya sa kahangahangang sport ng boxing. Samantala, pinili ng Shorado Cancer at group ang 3 mandirigma upang marating ang semifinals ng Megalobox. Matapos talunin si Aragaki, kumalat ang pangalan ni Joe sa bawat sulok, at ngayon siya ay naging karangalan ng mga malayang tao na nakatira sa labas ng lungsod. Samantala, nagpe-prepare din ang nakatatandang kapatid ni Yukiko, si Maikyo, na magkaroon ng laban sa ika-4 na pinakamataas na mandirigma sa ranggo. Nakatayo si Nanbu sa labas ng arena na nagmamasid sa laban nang biglang dumaan sa kanila si Yukiko. Kaya sinabi ni Nanbu na tiyak na gagawa ng paraan ni Yukiko na dalhin ang kanyang kapatid sa semifinals. Ngunit sinabi ni Yukiko na wala siyang kinikilingan dahil patas ang torneo ng Megalobox. Gumagamit si Maikyo ng gear na may automatic analyzation ng lahat ng mga galaw ng kanyang mga kalaban, at automatic na lalaban ang gear na yun para kay Maikyo at hindi na niya kailangan pang mag-isip kung paano aatake. Kaya matapos lamang ang ilang round, madali niyang natalo ang 4 na pinakamataas na boksingero. Ang susunod na kailangang labanan ni Joe ay si Maikyo upang magpasya kung sino sa kanila ang makakarating sa semifinals. Nais ni Joe na magsanay ng husto bago ang kanilang laban, ngunit hindi pa rin ganap na nakakabawi ang kanyang katawan mula sa laban kay Aragaki. Samantala, nais ng mga miyembro ng Shorado Kanzira na dalhin si Maikyo sa semifinals nang hindi kailangang lumaban kay Joe dahil, sa huli, siya ay isang mahalagang miyembro ng mayaman at makapangyarihang korporasyon na ito.
Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Yukiko sa ideyang iyon dahil sa tingin niya ay hindi ito patas. Ngunit sa katunayan, natatakot si Yukiko na kukunin ng kanyang kapatid ang kanyang pwesto bilang pangulo kung mananalo siya sa Megalobox. Nagpaplano si Yukiko na magbenta ng mga set ng gear na ginawa ng Sir Ado Kanziran sa militar upang gamitin bilang mga armas. Si Yukiko ang gumawa ng katawang nakakabit na suot ni Yuri, at malaking tagumpay ang gear ni Yukiko, kaya pinayagan siya ng kanyang lolo na magmana ng posisyon ng Sir Ado Kanziran Corporation. Habang nabigo si Maikyo sa kanyang automatic gear, natanto ni Maikyo na ayaw ni Yukiko na maging kampiyon siya ng Megalobox, dahil kung gayon, mapapatunayan na mas nakakataas ang automatic gear ni Maikyo kaysa sa kanya. Ngunit determinado si Maikyo na mananalo siya ng kampyonato at ang posisyon ng pangulo ng korporasyon. Mula nang maging sikat, araw-araw ay may isang buong grupo ng mga tao na nagnanais na makita si Joe, at sinubukan ni Joe na magsanay ng husto upang ihanda ang nalalapit na laban kay Maikyo. Ngunit tila medyo nag-aalala pa rin ang lahat dahil maaaring basahin ng gear ni Maikyo ang mga galaw ng kanyang kalaban. Sa wakas, dumating na ang araw ng laban sa boxing ng Megalobox sa pagitan nina Joe at Maikyo. Determinado si Joe na manalo sa labang ito at diretsyong pumunta sa final round upang muling makipaglaban kay Yuri, ngunit papunta na ang kanyang grupo sa ring nang bigla nilang nakita si Maikyo na nakatayo sa entrance. Lumalabas na natuklasan ni Maikyo na gumagamit si Joe ng peking ID card upang makalahok sa kompetisyon, kaya pinilit niya si Joe na sumuko sa torneong ito kung ayaw niyang ma-expose sa mga tao. Nagalit ni Joe kasama ng lahat matapos na hayagang bantaan ni Maikyo, ngunit kailangan pa rin nilang sumuko sa torneo ng Megalobox upang maprotektahan ang reputasyon ni Joe. Sumuko na si Joe sa torneo ng Megalobox, kaya si Maikyo ang magiging huling mandirigma na makakarating sa semifinals. Bumalik sa ilog ang grupo ni Joe upang magplano para sa kanilang susunod na hakbang. Nagtaka si Nanbu dahil madali lamang tanggalin ni Maikyo si Joe sa pamamagitan ng pagpapalem sa lahat tungkol sa kanya na gumagamit ng peking ID, kaya iniisip niya na natatakot si Maikyo sa isang bagay tungkol kay Joe na ayaw niyang malaman ng iba. May ilang oras na lamang bago ang seremonya upang ipahayag ang 4 na semifinals. Hiningi ni Nanbu kay Boss Fujimaki na gamitin ang kanyang mga koneksyon upang imbestigahan si Maikyo. Sinabi ni Fujimaki na hindi maaring madetect ang peking ID na ginawa niya. Sa tingin lamang siguro ni Maikyo na hindi sila mga mamamayan ng lungsod na ito dahil sila ay sikat sa underground arena. Kaya sigurado si Fujimaki na wala si Maikyo na anumang ebidensya upang akusahan si Joe. Sinabi ni Fujimaki na kilala niya ang isang taong madalas pumunta sa underground arena na pinangalanang Mizuhara. Dati siyang inhinyero na nagtatrabaho sa Char Ado Kanzo Incorporation. Kaagad pagkatapos noon, nagpadala si Fujimaki ng isang tao upang dalhin si Mizuhara pabalik upang tanungin siya tungkol sa ilang lihim na impormasyon sa loob ng Char Ado Kanzo. Sinabi ni Mizuhara na minsan siyang na-hire ng Char Ado Kanzo upang lumikha ng bagong henerasyon ng gear. Lumahok din si Maikyo sa proyekto ng Char Ado Kanzo upang bumuo ng mga bagong uri ng gear. Ngunit sa huli, ang gear na binuo ni Yukiko ang napiling opisyal na modelo dahil maraming error sa labanan ang automatic gear ni Maikyo. Ngayon, nais ni Maikyo na talunin si Yuri upang patunayan na mas nakakataas ang kanyang gear. Sinabi rin ni Mizuhara na maaring basahin lamang ng gear ni Maikyo ang mga galaw ng mga kalaban na gumagamit ng gear, kaya natanto ni Nanbu na hindi matatalo ni Maikyo ang mga kalaban na hindi gumagamit ng gear tulad ni Joe. Nalaman din ni Nanbu na ayaw ni Yukiko na makarating ang kanyang kapatid sa semifinals, kaya nagpunta siya mag-isa upang makipagkita kay Yukiko upang humiling ng rematch kay Maikyo para kay Joe. Ngunit agad siyang tumanggi dahil kusang sumuko si Joe sa nakaraang laban kay Maikyo. Sa kasalukuyan, nasa bahay sina Joe at Sasho, naghihintay kung makakumbinsi ba ni Nanbu si Yukiko o hindi. Nagbanta si Nanbu na kung hindi siya papayag, ikakalat niya ang balita na dinaya ng Char Ado Kanzo Incorporation upang makapasok si Maikyo sa semifinals. Ngunit ikinulong ni Yukiko si Nanbu sa isang silid at pumunta sa seremonya ng semifinals. Nakita ni Joe ang mga paputok ng seremonya sa lungsod. Tumawag si Nanbu upang ipaalam kay Sasho na nabigo siyang makumbinsi kay Yukiko, ngunit ngayon ay sumakay na si Joe sa kanyang motorsiklo at diretsyong pumunta sa seremonya. Ang mga mandirigma ng European Western ay napili upang makapasok sa semifinals ng Megalobox. Naghahanda si Yukiko na ipakilala si Maikyo bilang ika-4 na mandirigma nang biglang dumating si Joe. Hiniling ni Joe kay Yukiko na hayaan siyang makipagsabayan kay Maikyo. Sa sandaling nakita niya si Joe, kinamuhian siya ni Maikyo tulad ng isang aso at sinabi sa gwardya na sipain siya palabas. Gayunpaman, alam din ni Yukiko na binyantaan ng kanyang kapatid si Joe ng isang bagay upang pilitin siyang sumuko sa huling laban. Kaya muling aayusin ni Yukiko ang laban sa pagitan nina Joe at Maikyo upang pumili ng ika-4 na mandirigma. Napagtanto ni Maikyo at talagang nauunawaan na gagawin ni Yukiko ang anumang bagay upang pigilan ang kanyang mga plano. Pagkatapos noon, pinalibutan ng mga manunood ang arena ng Megalobox upang panuurin ang laban sa pagitan nina Joe at Maikyo.
Ang mga residente sa labas ng lungsod ay nanonood din ng kanilang laban na ipinapakita sa TV, ngunit hindi tulad ng kanilang iniisip, nababasa pa rin ng gear ni Maikyo ang mga galaw ni Joe kahit wala siyang gamit na gear. Napagtanto ni Nanbu na nag-upgrade si Maikyo ng kanyang gear na may mga bagong features. Ngayon, maaari na nitong basahin ang mga galaw ng mga kalaban na hindi gumagamit ng gear tulad ni Joe. Ginamit ni Joe ang mga teknik na kamakailan lamang niyang natutunan mula kay Nanbu upang atikihin si Maikyo. Ngunit inactivate ng gear ni Maikyo ang function ng pagkopya ng galaw upang tulungan siyang matalo si Joe gamit ang kanyang sariling mga galaw. Habang break, natuklasan ng lahat na may kakayahang kopyahin ang gear ni Maikyo. Habang tumatagal ang laban, lalong magiging malakas ito. Sa ikatlong round, hindi nagbago ang sitwasyon kumpara sa dati. Tinalo ni Maikyo si Joe sa kanyang automatic gear hanggang sa mahulog siya sa labas ng ring. Ngunit determinado si Joe na mananalo siya dahil ang kasalukuyang kapangyarihan ni Maikyo ay nagmumula sa gear at hindi mula sa kanya mismo. Lubhang nababadtrip si Maikyo dahil patuloy na bumabangon si Joe matapos niya itong pabagsakin sa kanyang mga suntok. Nagulat si Maikyo at ang lahat ng iba pa nang makita nilang nakatayo pa rin si Joe at tumatangging kumuha ng posisyon. Lumalabas na mas kakaiba pa na hindi matamaan ni Maikyo si Joe ngayon. Biglang tumigil ang kanyang gear at tumangging umatake pa. Lumalabas na kapag hindi gumagalaw si Joe, ang gear ay tumigil upang kalkulahin ang kanyang susunod na atake. Sinabi ni Joe na kailangan niyang matalo si Maikyo gamit ang isang suntok upang maiwasan ang counter-attack ng kanyang gear. Pagkatapos noon, ginamit ni Joe ang isang walang depensang kilos upang harapin ang gear ni Maikyo. Nakita na tumangging umatake ang kanyang gear, pinatay ito ni Maikyo at saka galit na nagmadaling sumugod upang atikihin si Joe. Ngunit agad na iniiwasan ni Joe ang ataking iyon at saka nagbato ng isang hook punch sa kanyang panga. Matapos tamaan ng suntok ni Joe, natamba si Maikyo sa sahig at nawala ng malay. Idineklara ng referee na si Joe ang nanalo bago ang mga hiyawan ng libu-libong mga manonood. Tinanggap ni Maikyo ang kanyang pagkatalo at nagpakita ng respeto kay Joe habang umaalis. Nakita rin ni Joe si Yuri na nanonood sa buong laban nilang dalawa ni Maikyo. Na-excite siya dahil sa wakas ay malapit na siyang magkaroon ng rematch kay Joe sa world-class na torneong ito sa boxing. Nang gabing iyon, nagdaos ang lahat sa isang party upang ipagdiwang ang tagumpay ni Joe. Ngunit hindi siya nakadalo sa party dahil kailangan niyang manatili sa kanyang kwarto upang makapagpahinga. Ang lahat ay kumakain at nagiinuman ng masaya nang biglang dumating si Fujimaki at tinawag si Nanbu upang makipag-usap. Lumalabas na 3 buwan na ang nakakaraan, kailangan ni Nanbu na gumawa ng kasunduan kay Fujimaki upang pumayag siyang tulungan si Joe na makapasok sa torneo ng Megalobox. Nais niya na magkunwaring matalo si Joe sa semifinals upang maloko ang mga manonood na magtaya ng pera. Fix fight ang gusto ni Fujimaki sa nalalapit na laban upang kumita siya ng maraming pera. Hindi makatanggi si Nanbu kay Fujimaki dahil may malaking halaga pa rin siyang utang sa kanya. Nang malaman ni Joe na matagal na siyang ginagamit ni Nanbu, agad niya itong sinuntok sa galit at saka umalis sakay ng kanyang motorsiklo. Maging si Sasho ay lubhang nadismaya nang malaman niya na niloko sila ni Nanbu. Kinabukasan, nagdaos ang Shirato Cancer and Group ng isang press conference para sa 4 na pinakamalakas na mandirigma, ngunit hindi dumating si Joe sa press conference. Sa halip, pumunta siya sa bahay ng matandang mekaniko ng kotse upang manood ng TV. Samantala, pinilit ni Nanbu si Sasho na pumunta sa ibang lugar kasama niya. Alam ni Nanbu na ginagamit din ni Sasho si Joe para sa personal na mga layunin, hindi lamang siya. Sinabi ng inhinyerong si Mizuhara kay Nanbu na dati ring nagtrabaho ang ama ni Sasho para sa Shirato Cancer Incorporation. Ngunit lumabas na pinapatay ng lolo ni Yukiko ang ama ng batang lalaki upang maprotektahan ang mga lihim ng kumpanya. Kaya matapos mamatay ang kanyang ina, hiniling ni Sasho na sumama kay Joe sa Megalobox upang makahanap ng paraan upang maghiganti sa kanyang ama. Bigla na lamang dinala ni Nanbu si Sasho sa labas ng isang mansyon kung saan naninirahan si Yukiko. Mukhang nag-oorganisa siya ng isang party upang imbitahan ang kanyang mga kasosyo sa negosyo. Binigyan ni Nanbu si Sasho ng isang maliit na kutsilyo at sinabihan siyang kunin ang buhay ni Yukiko upang maghiganti sa kanyang ama. Ngunit matapos ang sandaling pag-iisip, hindi sapat ang tapang ng batang lalaki upang gawin ang malupit na bagay na iyon. Maliwanag na nauunawaan ni Nanbu na kung tatanggihan ni Joe na pumayag sa fixed fight na gusto ni Fujimaki, tiyak na papatayin siya nito. Kaya hiniling ni Nanbu kay Yukiko na alagaan si Sasho hanggang matapos ang torneo ng Megalobox. Nang malaman niya na pinatay ng kanyang lolo ang ama ni Sasho, agad siyang pumayag na bumawi para sa batang lalaki. Kinabukasan, nagsimula ang unang semi-final sa pagitan ni Yuki at ng boksingero mula sa Espanya na pinangalanang Pepe. Inimbitahan ni Yukiko ang ilang kinatawan mula sa militar upang manood ng laban upang makita ang paggamit ng gear na ginagamit ni Yuri. Sa oras ng laban, patuloy na inaatake ni Pepe si Yuri gamit ang kanyang napakalakas na mga suntok. Nalilito ang kalaban nang makita niyang kayang i-counter-attack ni Yuri nang madali ang kanyang mga atake.
Pantay ang laban ng dalawa sa harap ng mga libu-libong mga manonood. Ngunit matagumpay na nagbato si Yuri ng isang hook punch mula sa ibaba upang talunin si Pepe. Matapos talunin si Pepe, si Yuri ang naging unang boksingero na makarating sa final round. Nang gabing iyon, nakatayo si Joe sa tabi ng ilog nang bigla niyang makita si Yuri na kasama rin ang kanyang aso para maglakad. Nang makita niya si Yuri na papalapit sa kanya, binati ni Joe ang kanyang hook punch at humahanga siya dito. Ngunit determinado pa rin si Joe na makarating sa finals upang magkaroon ng tunay na laban kay Yuri. Kinabukasan, nagbigay si Nando ng isang headset at hiniling niyang ibigay ito kay Joe. Kinuha ni Joe ito at diretsyong pumunta sa arena para sa kanyang semi-final match. Sa semi-finals, kailangan niyang harapin ang isang boksingero mula sa Amerika na pinangalanang Glenn. Nakaupo si Nando sa isang VIP room kasama si Fujimaki habang naghihintay na magsimula ang laban. Pagkatapos noon, dahan-daang pumasok si Glenn sa ring sa isang napakagandang kotse na may gold-plated, at nagulat ang lahat nang makita si Joe na pumasok sa ring na may suot na lumang gear. Ngunit iniisip nila na naglagay si Joe ng gear dahil mas malakas si Glenn kaysa sa kanyang mga nakaraang kalaban. Nang makita ni Nando si Joe na ganoon, naintindihan niya na sumang-ayon siya na sundin ang plano ni Fujimaki. Hindi makapaniwala si Yuri na sumuko si Joe sa kanyang pride para magsuot ng gear. Samantala, nakatayo sa labas sina Sasho at ang kanyang mga kaibigan, nanonood ng laban. Tumakbo palayo ang batang lalaki at galit dahil hindi niya inaasahan na sasang-ayon si Joe na sundin ang plano ni Fujimaki. Sa unang mga minuto ng laban, tumakbo palayo si Joe mula sa mga atake ni Glenn. Napagtanto ni Fujimaki na sinusubukan ni Joe na umarte upang maiwasan na mahalata ng mga manonood ang kanilang plano. Kakasimula pa lamang ng ikalawang round nang agad na sumugod si Joe para atikihin si Glenn. Sinabi ni Nando na kailangan mabuhay ni Joe sa ikalawang round para magtagumpay ang plano. Kaya sinubukan ni Joe na panatilihin ang kanyang distansya mula kay Glenn at patuloy na sinuntok siya sa mukha. Nang matapos ang ikalawang round, napakabilis na nadagdagan ang bilang ng mga tao na tumitaya kay Joe. Sinabi ni Nando kay Joe na matapos ang misyong ito, magiging malaya na sila, ngunit nalito si Nando nang sabihin ni Fujimaki na kailangan nilang magtrabaho para sa kanya hanggang kailan niya gusto. Gayunpaman, nang ma-corner ni Glenn si Joe, bigla ang tumakbo si Sasho direkta sa ring at sinabi ng batang lalaki kay Joe na lumaban para sa kanyang sarili. Ngunit natamba si Joe matapos ang malalakas na suntok mula kay Glenn. Sinabi niya kay Joe na manalo sa labang ito upang matupad ang kanyang pangarap. Narinig yun, tinanggal ni Joe ang kanyang gear upang magkaroon ng tunay na laban kay Glenn. Matagumpay niyang binagsak si Glenn gamit ang isang suntok sa mukha. Idineklara ng referee na si Joe ang nanalo, masayang tumakbo si Sasho sa ring upang yakapin si Joe. At kinikilala ni Yuri si Joe bilang pinakamalakas na mandirigma na kanyang nakilala. Pagkatapos noon, tumakbo sina Joe at Sasho sa VIP room upang iligtas si Nando. Ngunit binulag na ni Fujimaki ang natitirang mata ni Nando upang makabayad sa kanyang mga utang. Hinayaan niya si Joe na dalhin si Nando at sinabi na mula ngayon hindi na sila magkakautang sa isa't isa. Nakapirma na si Yukiko ng kontrata sa negosyo sa militar. Nagnanais ang hukbo na makita si Yuri na manalo sa kampyonato gamit ang kanyang gear. Ngunit bigla ang nais ni Yuri na tanggalin ang kanyang gear upang magkaroon ng patas na laban kay Joe. Labis na natakot si Yukiko nang marinig ito mula kay Yuri. Ngunit sinabi ni Yuri na ito ang kanyang kagustuhan at agad na umalis sa Shiradokansen. Sa kasalukuyan, labis na nasasabik si Joe dahil sa wakas ay makakalaban na niya si Yuri. Hiniling ni Nando kay Aragaki na maging kalaban siya ni Joe sa ensayo sa halip na mag-ensayo gamit ang punching bag. Samantala, nagmaneho si Yuri papunta sa isang bahay na nasa isang gubat upang hanapin si Maikyo. Hiniling ni Yuri kay Maikyo na alisin ang gear mula sa kanyang katawan, na ikinagulat naman ito. Sinabi ni Maikyo kay Yuri na ang pag-alis ng gear mula sa kanyang katawan ay magdudulot sa kanya ng matinding injury. Ngunit nagpasya pa rin si Yuri na alisin ito dahil nais niyang magkaroon ng patas na laban kay Joe. Pumunta rin si Yukiko sa bahay ni Maikyo matapos niyang alisin ang gear mula sa katawan ni Yuri. Sa kasalukuyan, si Yuri ay hindi pa rin nagkakamalay at nasa kama at kakailanganin pa ng isa pang araw para magising. Ngunit ilang araw ay nakita ni Yukiko si Yuri na nagmamadaling mag-ensayo sa sandaling siya ay makagalaw na. Samantala, nag-e-enjoy si Joe at ang lahat sa kanilang araw na walang ginagawa bago ang huling laban. Dumating si Yukiko upang sabihin kay Joe na tinanggal ni Yuri ang kanyang gear upang labanan siya, kaya labis na nasabik si Joe at nagpatuloy sa ensayo upang ihanda ang sarili para sa huling laban kay Yuri. Sa wakas, dumating na ang araw ng laban sa pagitan ni Joe at Yuri. Binigyan ni Nando si Joe ng isang lucky charm upang tulungan siyang iwasan ang mga suntok ni Yuri. Pagkatapos noon, labis na nagulat ang lahat sa paligid ng ring nang makita nila na wala ring suot na gear si Yuri para lumaban. Ang katawan ni Yuri ngayon ay may mga komplikadong peklat matapos alisin ang gear. Nagkaroon si Joe at Yuri ng pantay na laban ngunit si Yuri ay mas mahusay kaysa kay Joe.
Dahil mas mabilis ang kanyang pag-atake, nagawang mapabagsak ni Yuri si Joe sa ring gamit ang isang malakas na suntok. Gayunpaman, nagawang tumayo pa rin si Joe bago umabot sa bilang na 10. Matapos magpalitan ng mga suntok, matagumpay na nasuntok ni Joe si Yuri mismo sa mukha. Natutuwa ang mga nanonood dahil sa drama ng laban sa pagitan ng dalawa. Nagpatuloy sila sa pakikipaglaban hanggang sa ika-13 na round ngunit hindi pa rin natapos ang laban na ito. Kaya magkasabay silang nagbitaw ng suntok upang tapusin ang mahabang laban. Nang marinig ang resulta ng laban, bigla ang umiyak si Yukiko. Parehong malubha ang pinsala ni Joe at Yuri, kaya pansamantalang kinansela ang kanilang laban at dinala sila pareho sa hospital. Isang taon ang nakalipas, nagtayo si Nando at ilang mga bata sa grupo ni Sasho ng isang maliit na silid pang ensayo. Hindi na nakalakad si Yuri matapos ang final na laban ng Megalobox kay Joe. Nag-organisa si Yukiko ng isa pang torneo ng Megalobox na walang gamit na gear. Ngayon, tumigil na si Joe sa pagsali sa mga laban at nagtatrabaho bilang isang delivery boy para kumita ng pera. Ngunit kailangan pa rin niyang harapin ang maraming mga pagsubok sa hinaharap. Dito na rin natatapos ang anime na Megalobox. Maraming salamat sa panunood.